Purihin ang mapagpalang Diyos, mga kapatid, sa ating buhay na narito na naman tayo upang makinig, upang mangaral ng salita ng Diyos at ating harapin, tanggapin ang biyaya ng kaniyang salita. Tayo muna ay dadako sa panalangin upang magpalain tayo. Aming makapangyarihang Diyos, aming kinikilala ang inyong kapangyarihan, kinikilala ang inyong kabanalan, kinikilala ang inyong otoridad sa aming buhay. Ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw rin ang aming tagapaglikha. Ikaw ang aming buhay. Purihin ang inyong pangalan sa pamamagitan ng anak ninyo na Jesus, si Kristo Jesus, na uh, sa kanyang ginawa sa amin ay maaari kaming makalapit sa inyo at tanggapin ang mga biyaya mula sa inyo. At sa pagkakataong ito, dalangin namin na mangusap ka muli sa amin na amin kang tunay na maririnig ng aming kaluluwa ay magkaroon ng um, damdamin na nangangailangan sa inyo. At turuan niyo kaming mabusog at turuan niyo kaming makaunawa sa mga bagay na makalangit, sa mga bagay mula sa inyong salita. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, gusto kong dalhin ko kayo muli sa aklat ng Hebreo kung saan tayo nagbulay-bulay at nakinig noong bagong taon. Pinamagatan natin ang ating aral ng pagpanibago ng ating pakikinig. Napakahalaga sa buhay at lalo na sa bagong taon na mapanibago ang ating pakikinig, that our mindset of hearing will be renewed, mabago, sapagkat doon papasok ang mga bagay na dadalhin sa atin ng Diyos sa ating buhay. Sa pakikinig, doon tayo nagsimula upang mabuhay mula sa kamatayan noong narinig natin ang Ebanghelyo. Sa pakikinig, doon tayo nagkaroon ng conversion, yung pagbabago na sumampalataya tayo kay Kristo at nagsisisi ng ating mga kasalanan. At sa pakikinig, tayo'y susunod sa pananampalataya. Sapagkat ang Ebanghelyo, huwag natin kalimutan na ayon sa Roma 1:5 na ang layunin ng Ebanghelyo upang ang lahat ng bansa ay susunod sa pananampalataya. Ay ito'y sa pakikinig. Ay dapat patuloy ang pakikinig upang patuloy ang pagsunod. Ang pagsunod sa pananampalataya ay uh, nagmumula sa ating pakikinig. Doon sa pakikinig sa salita ng Diyos sa ating araw-araw na pagbubulay-bulay, doon sa pakikinig sa salita ng Diyos sa ating pagbabasa, pag-aaral, ay magpatuloy ang ating pagsunod sa pananampalataya. Kaya doon sa Hebreo, pinag-aralan natin ang mga salita ng Diyos sa kung paano mapanibago ang ating ang pakikinig. Ngayon, basahin natin muli at pag-aralan natin muli, ngunit sa ibang uh, sa ibang bagay tungkol pa rin sa pakikinig. Ngayon, tingnan natin ang mga kahihinatnan ng hindi pakikinig sa Diyos. Kung noon pinag-aralan natin ang mga paraan sa pagpanibago ng ating pakikinig. Bakit kailangang mapanibago o sa anong paraan mapanibago ang ating pakikinig? Ay tiningnan natin ang
mga bagay sa sinabi ni Apostol Pablo kung paano mapanibago ang pakikinig. Subalit kung ang pakikinig ay mahina o hindi ginagawa, sabihin lang natin hindi tayo makikinig. Ano ang kahihinatnan ng hindi pakikinig sa Diyos? Si Santiago, sinabi natin kanina, ang kahihinatnan ng hindi pakikinig sa Diyos ay nandadaya tayo sa ating mga sarili kung hindi natin ginagawa. Ang ibig sabihin ng pakikinig dito, kasama ang pagsagawa. Yan naman ang uh, ibig sabihin ng tunay na pakikinig. Ginagawa natin ang sinasabi. Matapos tayo makinig na ron, matapos ang mensahe. Kaya sa ating mensahe sa mga Bible study o mga mensahe sa kaganitong pag-aaral sa pagsamba, doon, nakikinig tayo at ang kalooban ng Diyos ay isagawa ang ating mapakinggan. Natural yan, di ba, sa buhay? Pag magsasabi ang nag-uutos, maging ama, maging teacher, maging amo, tagapag-utos na nagsasabi, gagawin mo ito, anumang sinasabi na gagawin na naririnig, di ba? Matapos tayo makinig, gagawin ang sinabi. Ganun lang. Ang Diyos ay nagsasabi at tayo nakikinig. Kaya sa Biblia, madalas na magsasabi ang Panginoon, makinig, hear, O Israel, hear, O people of God. Ang libro ng Hebreo, paulit-ulit, tumatawag sa atin sa pakikinig. Ngayon, ano ang kahihinatnan ayon kay Apostol Pablo sa hindi pakikinig sa salita ng Diyos? Babasahin natin muli ang Hebreo 3:7 hanggang 14. Dahil dito kung paanong sinasabi ng Espiritu Santo ngayon, kung inyong mga rinig ang kaniyang tinig, ay huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso, na tulad na sa pagpapagalit noong araw ng pagtukso sa ilang. Nang tinukso ako roon ng inyong mga ninuno, ano pat sinubok nila ako, at nangakita nila ang aking mga gawa sa loob ng 40 taon. Kaya nga napighati ako sa salinlahing iyon at sinasabi, lagi silang nangagkakamali sa kanilang puso at hindi nila nangatutunan ang aking mga daan. Kanya sumumpa ako sa aking pagkaput, hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan. Magsipag-ingat kayo mga minamahal na mga kapatid, na huwag magkaroon ang sinuman sa inyo ng pusong masama na walang pananampalataya sa paghihiwalay mula sa buhay na Diyos. Subalit tagubilinan ninyo ang isa't isa araw-araw, habang ito'y tinatawag pang ngayon, upang huwag pagmatigasin ang sinuman sa inyo sa pamamagitan ng pandaraya ng kasalanan. Sa 14, sapagkat magiging mga kabahagi tayo ni Kristo kung ating pinaghahawakang matatag ang pasimula ng ating pananalig hanggang sa katapusan. At tingnan natin mga kapatid, ayon sa kay Apostol Pablo, ang mga kahihinatnan o resulta, mga bunga sa hindi pakikinig sa salita. Ang salita na sinasabi ni Pablo sa 3 sa Hebreo ay mula sa Espiritu ng Diyos. Ito, ang buong kasulatan ay nagmumula sa Espiritu ng Diyos na mismo salita ni Kristo. Mula sa Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo. Kaya tingnan natin at pakinggan ang mga kahihinatnan, mga resulta, mga ibubunga sa hindi pakikinig. Una, kapag hindi tayo makikinig sa Diyos, sa kanyang salita, mangyaring tuksuin at subukin natin ang Diyos. Tuksuin at subukin. Ang mga ninuno ng mga taga-Israel o ninuno natin ay sinubok ang Diyos, tinukso ang Diyos at
ah, sinubok, dalawang salita na ginamit sa versikulo 8, na tulad ng inyong mga ninuno sa kanilang na tinukso at sinubok nila ako. Baliktad eh. Di maaring ah, ang tao'y manunubok at manunukso ng Diyos. Tubukin tayo ng Diyos, pero hindi naman tayo tuksoin ng Diyos. Dito, tinukso nila ang Diyos at sinubok nila ang Diyos. Kakatakot na pangyayari. Sa kanilang pagmatigas, sa kanilang paglakbay kasama si Moses, maraming mga bagay na nangyayari na hindi nila gusto. At ayaw nilang ang paghihirap sa ilang na sila'y patungo sa ah, bayan ng Kanaan. Parang ito ang larawan ng mga Kristiyano ngayon na patungo sa ating lakad sa kalangitan, na dito pa tayo sa mundong ibabaw na ito at naglalakbay patungo sa bayan ng Diyos. Nasa hindi natin pakikinig kagaya sa kanila, tinukso at sinubok nila ang Diyos. Hindi matukso at hindi maaring tuksoin ng Diyos. Sinabi ni Santiago sa Santiago 1:13, ang Diyos ay hindi nanunukso at hindi rin natutukso sa masama. Uh, Pangalawa, ang kaganapan, no? Kaganapan, yung ganap na Diyos, the perfection of God, at katuwiran ng Diyos ay hindi maaaring subukin. Sinubok rin nila ang Diyos. Yung bang sa English, they prove God. Paano i-prove ang Diyos na ang Diyos ay ganap? Ang Diyos ay sakdal, perfect, walang mali sa Kanya. Hindi siya maaaring subukin. Sinasabi kasi nila na bakit dinala nyo kami rito? Bakit mahirap dito? Bakit ang buhay namin noon na mabuti ay pinapahirapan kami rito? Yun, sinusubok nilang Diyos. Hindi nila tinatanggap ang mga bagay sa kanilang paglalakbay. Hindi nila sinampalatayanan ng Diyos sa kanyang mga gawa sa kanila. Sinubok nila at yun ang nangyayari. Maraming mga kasamaan. Yun ang unang mangyayari kapag tayo hindi makikinig. Para tutuksoin natin siya at susubukin. Sasabihin natin, mali ka, Panginoon. Hindi tama itong ginagawa mo sa amin. Kini-question at sinasabing tama kami, mali ka. Mahirap na hindi. Kung hindi tayo makikinig sa Diyos, tayo ay maging tama, siya ay maging mali. Hindi naman maaring mabaliktad. Tama lagi ang Diyos, tayo ay mali. Maging tama lang tayo kapag nagpapailalim tayo sa Diyos na tama ang ginagawa sa atin. Pangalawa, kapag hindi tayo makikinig sa Diyos, ay pinapagalit natin ang Diyos. Salita niya pinapagalit, dinagdagan pa ng isang salita. Pinipighati natin ng Diyos. Napighati siya, nasasaktan siya. At pinapagalit sa pagkapighati niya, ay pinapagalit natin siya sa Diyos. Kaya nga, napighati ako sa salinlahing iyon. Matapos tuksuin at subukin, tayo'y magpapagalit sa Kanya. Ang hindi pakikinig ay masama sa Diyos, kasalanan. Isang paglapastangan sa Diyos sa Kanyang pagiging sakdal at ganap sa Kanyang mga gawa. Kanya mangyari na tayo'y magpapagalit, pighati. Ang Espiritu ng Diyos ay mapipighati sa ating hindi pagsunod, sa ating hindi pakikinig. Ayon sa Efeso 4:30, huwag ninyong papighatiin ang Espiritu na siyang tatak ng inyong pagkaligtas, sa inyong pagkatubos. Yon. Dahil ang matuwid na galit ng Diyos ay angkop sa mga kasamaan ng mga hindi nakikinig. Ang matuwid
na galit. Mayroong matuwid na galit ng Diyos. Ang galit ng Diyos ay matuwid. Tayo, mayroon tayong sinful anger. God is always righteous in His anger. He will never be acting sinful in His anger because He is a righteous, holy God. Kaya pag nagagalit ang Diyos, matuwid siya na magagalit sa ating hindi pakikinig. Makinig tayo. Sapagkat ang Biblia na may nagsasabi na ang Diyos ay hindi madaling magalit. Ngunit sa katigasan ng puso na hindi pakikinig, magagalit at mapipighati ang Diyos. Pangatlo, kapag hindi tayo makikinig sa Diyos ay magpapatuloy tayo sa pagkakamali. Pagkakamali. Mali ang hindi pakikinig. Ngunit sa hindi pakikinig, hindi, tayo'y magkakamali. Ang ibig sabihin kasi nitong hindi pakikinig ay hindi pagsagawa sa ating mga pinapakinggan. Sabi nga ni Santiago, dapat tagatupad tayo at hindi tagapakinig lamang. Pakikinig na tama, pakikinig na ayon sa pananampalataya. Hearing of faith is obedience of faith. Hearing of faith results in the obedience of faith. Ang pakikinig na aayon sa pananampalataya ay nagre-resulta ng pagsunod sa pananampalataya. Kaya ang tunay na pananampalataya ay nakikinig at sumusunod. Yon. Kapag hindi tayo nakikinig, ay magpatuloy tayo sa pagkakamali. Ibig sabihin, sinusunod natin ang ating sariling mga mali na paraan. Ang Diyos ay tama. Pag hindi tayo makikinig, ibig sabihin, tama tayo sa ating ginagawa. Mali ang Diyos. O di ba? Ayaw lang natin makinig. Nagmamatigas tayo at nagpapatuloy sa ating ginagawa. At sinasaway tayo. Tayo ibig ng Diyos na tuwirin. Dapat tayo makinig upang tayo magpasaway at tutuwid. Pag hindi tayo nakikinig, sinusunod natin ang kamunduhan. Kamunduhan, ibig sabihin yung ang kagustuhan ng laman, ang kagustuhan ng mata. Yan. At ang kapalaluhan ng buhay. Yan ang laman. Ang kamunduhan pala, yung worldliness. Pangatlo, kung hindi tayo nakikinig at patuloy tayo nagkakamali, ibig sabihin, sinusunod ang makalaman. Makamundo. Pangatlo, makalaman. Fleshly. When we do not hear God, we do not listen to God, we are earthly and fleshly. The flesh, yung tinatawag na makasalanang pag-iisip, yan ang laman, ay namamayani. Yun, kapag hindi makikinig sa Diyos, magpatuloy tayo sa pagkakamali. Kaya sa salita ni Santiago sa 1:16 ng Santiago, mga kapatid, huwag tayo magpapatuloy sa pagkakamali. Yun naman ay tungkol sa pagsusubok na hindi tayo lumalakas sa pagsubok dahil sa walang kaalaman at karunungan. Pagkakamali rin. Yan ibig sabihin ni Santiago roon. Pangapat, kapag hindi tayo makikinig sa Diyos, ayon kay Apostol Pablo, ay hindi natin makikilala ang kanyang mga pamamaraan. You will never know my ways. Mga pamamaraan o sabihin natin mga daan ng Diyos. His ways. Ang pamamaraan ng Diyos o ang daan ng Diyos ay matuwid. Ang daan ng Diyos ay banal. Ang daan ng Diyos ay mataas, malalim. Yun ang mga bagay na tungkol sa pamamaraan ng Diyos. Pamamaraan ng Diyos ay ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kalooban, ang
mga bagay na sa kanyang katotohanan, kanyang mga utos, kanyang mga babala, sa kanyang mga pangako. Ito ang kanyang mga daan, kanyang mga salita. Ang kanyang mga pamamaraan ay ang kanyang mga kalooban sa atin. Ang kanyang, kaya pag hindi tayo makikinig, itong mga bagay na ito na tayo dalhin niya sa paglakad ayon sa kanyang kalooban, hindi tayo lalakad. Lakad tayo sa ating sariling kalooban. Kaya babalik tayo sa pagpapagalit sa Diyos. Babalik tayo sa pag tutukso at pag susubok sa Diyos. Hindi nila makikilala ang aking mga daan. Ibig sabihin, hindi natin maunawaan at mararanasan ang kanyang mga daan. Hindi natin matutupad at masusunod ang kanyang mga daan. Yun. Ang pakikinig sa Diyos ay upang lalakad sa kanyang kalooban, lalakad sa kanyang mga salita, lalakad sa kanyang mga uh, inuutos para sa atin. Yan. Panglima, kapag hindi natin pinapakinggan ang Diyos, kapag hindi tayo nakikinig sa Diyos, malilimutan natin ang kanyang maraming mga gawa. Sinabi dito sa libro ng Hebreo na gumagawa ang Diyos sa kanila sa 40 taon. 40 years, God was uh, actively involved in his gracious gracious working in the lives of uh, the Israelites. Kanilang lakbay patungo sa Kanaan. Naroon ang pagpaulan ng Diyos ng mga mana upang kainin ng Diyos. Nandoon ang Diyos pagbibigay ng tubig, pagbibigay ng mga ibon upang kainin nila. Diniligtas sila ng Diyos mula sa Paraon. Naroon ang gabay ng Diyos sa apoy sa gabi at sa ulap sa liwanag. Naroon ang mga gawa ng Diyos na nalilimutan nila ng kanilang tuksuin at subukin ng Diyos, ng kanilang pinapagalit at uh, pinighati ang Diyos. Yon ang mangyayari kapag hindi natin pakikinggan ang Diyos. Ang mga bagay, mga gawa ng Diyos araw-araw sa atin, ang mga tinatanggap natin mga pagpapala, ang mga kabutihan niya sa ating katawan, kabutihan niya sa ating isip, kabutihan niya sa ating pamilya, sa ating araw-araw na pangangailangan, malilimutan natin. Uh, panlambot ng damdamin kapag mangyayari yan. Dapat hindi tayo makakalimot. Dapat mapuno tayo ng pasasalamat at pagpupuri araw-araw. Sapagkat makikinig tayo sa Kanya. Pang-anim, kapag hindi tayo makikinig sa Diyos, ay magkaroon tayo ng katigasan ng puso. Dito sa libro ng Hebreo 3:7, una niyang sinabi ang pagmatigas. Kaya sabi niya, kapag marinig ninyo ang Espiritu, ang salita ng Espiritu, huwag ninyong pagmatigasin. Yun. Yung kasi ang mga taga-Israel, ng mga ninuno. Ang lahat ng ito, sa dulo niyan, sinimulan niya dito, pero sa dulo, naging matigas sila. Ang mga bagay ng pagtukso nila sa Diyos, pagsubok nila sa Diyos, pagpapighati nila sa Diyos, ay dahil nagmatigas sila. Nagmatigas sila kaya hindi nila nalalaman ang mga paraan ng Diyos. Nagmatigas sila kaya patuloy silang nagkakamali. Nagmatigas sila mga kapatid kaya nalilimutan nila ang mga gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kanya nakakatakot pag hindi tayo makikinig sa Diyos. Ang katigasan ay darating. Pag sanay tayo sa isang mali na bagay,
sanayin tayo sa pagiging mali. Maging matigas na tayo sa paggawa ng mabuti. Mahirap tayong tuwirin na magsabing ayaw ko na. Matigas na eh. Kapag kalyo na ang paa, hindi na tayo masasaktan kahit matinik. Matigas. Yan ang hardening of heart. Do not harden your heart. Huwag ninyo pagmatigasin ang inyong mga puso. Lalambot lang muli ang puso kapag tayo magsisisi. Kapag tayo baguhin ng Diyos sa pamamagitan ng paglalapit ng pakumbaba sa Kanya upang tayo'y dalhin sa pagbabago ng puso. Katigasan ng puso ito, na bunga ng hindi pagkilala sa tinig ng banal na Espiritu. Espiritu ang nagsasabi, nangangusap, ngunit hindi natin pakinggan. Katigasan ng puso na dahil hindi pakikialam sa mga kapwa mananampalataya. Ang iglesia ay naroon tayo sa isang pagsasama-sama. May magsasabi sa atin kung mali tayo dapat at tayo'y makinig. Pagsawayin tayo ng pastor, ng kapatid, ng mas matanda sa atin, o kahit sa bata sa atin, matigas tayo pag hindi tayo makikinig. Katigasan na bunga ng pandaraya ng kasalanan. Ayon sa 13, tinawag tayong mga kapatid sa pagpapalalahan, pagpapaalaala, sa pagtuturo sa mga kapatid upang huwag tayong madadaya, sabi, sa pandaraya ng kasalanan. Iyan ang mangyayari. Ang katigasan ng puso ay bunga ng pandaraya ng kasalanan. Itong kasalanan kasi ay hindi nandadaya siya. Parang hindi masama. Parang okay lang. Parang okay lang pero kasalanan pala. Okay lang na magsamba, na nandyan tayo nakaupo. Mamaya ayaw nating sundin ang salita ng Diyos. Diba? Okay lang. Parang okay lang pero hindi okay. Dapat sa ating pagsamba at sa ating pakikinig, naroon ang pananalangin. Lord, Panginoon, isagawa ko yan. Hindi ko pa yan isinasagawa. Yung bagay na yan ay wala pa sa akin. Tulungan mo ako, Panginoon. Gawin ko siya. Itong bagay na ito, o itong tatlong ito, o itong maraming ito. Yan ang ating tungkulin. Sa bawat pakikinig, meron tayong bagong tungkulin na isagawa. Matapos makinig, isagawa. At kapag hindi, tayo'y maging matigas. Karoon ng katigasan ng puso. Katapusan sa pangwalo. Kapag hindi tayo makikinig sa Diyos, pang-pito pala, hindi pangwalo. Kapag hindi tayo makikinig sa Diyos, ay magkaroon tayo ng masamang puso. Masamang puso. May dalawang bunga. Una, puso na walang pananampalataya o hindi sumasampalataya. O puso na hindi sumasampalataya. At puso na humihiwalay sa buhay na Diyos. Ito ang bunga ng katigasan din. Sapagkat matigas ng puso, magkaroon tayo ng masasamang puso. Ang matigas na puso ay masamang puso na hindi na sumasampalataya. Ito yung pagkikinig lamang na walang pagsagawa. Pag nakikinig tayo at hindi natin tinutupad, yun, parang hindi rin tayo nakikinig. Diba? Pag sinasabihan, bibili ka nga ng tinapay, tapos tinawag mo ng anak mo, saan na yung tinapay? Ay, hindi pa ako nakabili, tatay. O, diba? Diba? Yung sinasabi na hindi ginagawa, narinig, pero hindi sinunod ang sinabi. Ganon tayo, madalas. Nakikinig, sabi ni Santiago, Apostol Santiago, narinig ang mga sinabi, parang salamin na tinitingnan ng anyo. At matapos makita, umalis at kinalimutan. Sinabi ng salita ng Diyos yan. Umalis at nalimot. Itong pagkalimot.
Nanalangin tayo sa samantalang nakikinig at sinabi, Panginoon, gawin ko ito. Tulungan mo ako. Ngunit sa pag-alis, nung gumawa ng ibang bagay, nung pumunta sa trabaho, nung namalingki, nung pumunta sa shopping area, o noong kumain, o anong ginagawa, nalimutan. Dapat manalangin din tayo na, Panginoon, huwag mo kung payagan o tulungan mo akong hindi makalimot sa aking mga sinasabi sa iyo. Magkaroon naman tayo ng puso na hindi makalimot. So, magkaroon tayo ng masamang puso, sinasabi, na hindi sumasampalataya. Ang hindi pakikinig ay hindi na sumasampalataya. Utos na hindi gagawin. Katotohanan na hindi paniwalaan. Pangako na hindi angkinin. Diba? Mga katotohanan na naroon lang sa tenga, ngunit hindi natin isinasagawa. Walang pananampalataya ang ibig sabihin noon. Pakikinig na walang pagtupad. Walang pananampalataya ang ibig sabihin noon. Ang pananampalatayang totoo, sabi ni Apostol Santiago, ay gumagawa. Sabi niya, patunayan mo ang pananampalataya na gumagawa. Sumusunod, tumutupad. Nakikinig na tumutupad. Kapag hindi, karoon tayo ng masamang puso na hindi sumasampalataya. Pangalawa, humihiwalay sa buhay na Diyos. Hindi ka lang sumasampalataya. Hindi ka lang sumasampalataya. Humihiwalay. Ang matigas na puso, humihiwalay na tayo. Sapagkat ayaw na natin ang Diyos. Parang ganun, maayaw na tayo. Dapat, kung Kristiyano tayo, panandalian lang. Maaaring mangyayari ang mga ito na hindi tayo makikinig. Ngunit hindi magpapatuloy. Sapagkat kung hindi talaga tayo nakikinig, hindi tayo sa Diyos, hindi tayo Kristiyano. Hindi. Anong sinabi ng Juan 8:47? Sinabi ni Jesus sa John 8:47, siya na mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Kayo nga ay hindi na nakikinig sa mga ito dahil hindi kayo mula sa Diyos. O tingnan mo. Maliwanag. Sa 10:27 naman ng Juan, anong sabi ni Jesus sa mga pag-aari niyang mga tupa ng mga tao? Nakikinig sa tinig ko ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Nagsisunod sila sa akin. Ganon. Kanya, tingnan natin ang ating pakikinig. Tayo ba'y nakikinig na tumutupad o hanggang sa pakikinig lamang? Simulang nangaral ako ng 2020 sa buwan ng Setyembre hanggang 2025 ngayon sa buwan ng Enero. Ilan na kayang mensahe? Ilan ng mga pamagat ng mga aral ng mga mensahe at sa inyong mga Bible study at sa iyong mga Bible reading. Tayo ba'y tunay na nakikinig na tinutupad? Iporsyento natin, ilan kaya sa akin, sa iyo, ang ating tinutupad sa ating mga pinapakinggan? Mayari kayang sa 100 ay 60-40. 60 ang sinutupad ko, 40 hindi. So baka 20-80 or 5-95, hindi natin alam. Nanalangin tayo na kahit man lang 80/20 o kahit 70/30. Hindi naman tayo perfecto, pero naroon ang pagsisikap na ang Panginoon na tumupad na. Tinupad na ni Kristo. Kaya tayo na makikinig ngayon, hindi natin tutuparin upang maligtas. Naligtas na tayo sa pagtupad ni Kristo. Mayroon siyang halimbawa na tumupad at atin ring gayahin ang kaniyang halimbawa. Ngunit ang kaniyang halimbawa na nagtupad
ay tinupad na niya. Itong pagtupad natin ay pagtupad na may pagsisikap. Dahil ligtas na tayo sa kanyang ginawa. Ang ating pagtupad ay pagsunod sa kanyang halimbawa na tinupad. Ngunit hindi talaga din natin matupad na 100%. Ipakita lang natin ang ating puso na tumutupad kahit tayo magkakamali at magsasabi tayo na, Panginoon, tulungan mo akong maglalago ako sa pagtupad. Ito mga kapatid, ang ating aral na ay tulungan tayo ng Diyos na tunay nga makinig sapagkat pag hindi tayo makikinig, ayon sa ating aral, itong bagay ang mangyayari. Tuksuin at subukin ng Diyos kapag hindi natin pinapakinggan siya, pinapagalit natin ng Diyos at pinipighati. Pag hindi natin pakinggan ng Diyos, patuloy tayo sa pagkakamali, tayo ay susunod sa ating mga paraan, no? At hindi ang kanyang mga paraan. Malilimutan din natin ang kanyang mga gawa. Magkakaroon tayo ng katigasan ng puso at humihiwalay. Samantala, dapat pansamantala lamang yan at hindi talaga tayo humihiwalay. Sapagkat ang Kristiyano naman na totoo, lalo na sa Reform doctrine natin na mga Reform Christians, hindi na maaaring hihiwalay ang sa Kanya. Kaya kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka nahihiwalay sa Diyos. Pansamantala lamang. Pag hihiwalay kang tunay, hindi ka sa Diyos. Naway, pinagpala tayo mga kapatid sa aral na ito. Tayo manalangin. Purihin ka man namin Diyos sa inyong mga salita. Biyaya na aming naririnig. Samahan nyo kami sa pagtupad ng mga ito, uh, sa gawa ng mga ito upang tunay nga kaming makinig at hindi mga taong ayaw makinig. Samahan nyo kami sa linggong ito, sa buwan ng Pebrerong darating, sa taong 2025, naway tunay nga kaming makinig. Tulungan nyo kami na ang inyong mga pamamaraan ay aming tuparin, na hindi kami patuloy na magkakamali, na hindi kami patungo sa katigasan ng puso, na kami mga Panginoon ay hindi magkaroon ng masamang puso, na kami nga ay patuloy na sa sampalataya, na kami nga ay hindi hihiwalay kailanman sa inyo. Samahan nyo kami sa pagpapatuloy ng aming pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid na pinagpapala kayo sa mensahe ng salita ng Diyos. Amen.